Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Gatbonton at shoutout kay Marcos Evangelista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat nalilito ang dalawang babae, si Han Sanchen, tulad nila, ay isang bagong dating dito, kaya hindi nila alam kung saan niya sila dadalhin, ngunit dahil si Han Sanchen ang nanguna, ang magagawa nila ay ang sumunod na mabuti. Makalipas ang ilang minutong paglalakad sa mga kalsada at lane, sa wakas ay nakakita na silang tatlo ng maliwanag na ilaw sa harapan nila. Naglakad sila papunta sa Kangzuwang Avenue ng halos 10 minuto, at ang grupo ay pumasok muli sa liblib na lugar. Gayunpaman, ang katahimikan dito ay walang kinalaman sa desolation, ngunit puro dulot ng tanawin dito. Ang berdeng tubig at berdeng mga puno ay pumulupot sa paligid ng mga tao, tulad ng landscape world sa painting. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang fairyland sa isang tigang na lugar tulad ng lupain ng demonyo. Oo, parang mundo sa painting. Sobrang ganda. Sa gitna ng umaalon na lawa, bahagyang nakatayo ang isang pavilion, na may tatlong malalaking karakter ng Fengyi Pavilion sa plaque. Pumunta ka. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, inakay ang dalawang babae, tumayo at pumunta sa Fengyi Pavilion. Hindi kalakihan ang pavilion, mga ilang metro kwadrado. Nang kara-rating lang ng isang grupo ng 3 tao sa harap ng pavilion, isang medyo may edad na lalaki ang lumitaw mula sa kung saan sa pavilion. Nakasuot ng itim, simple lang ang damit pero medyo marangal. Please stop. 3. This is Fengyi Pavilion. Si Ivory ay medyo kakaiba. Ilang metro kwadrado lamang ang pavilion, at walang kakaiba sa malawak na tanawin. Paano lilito ang isang tao at espesyal na ipaalala sa kanila na ito ay Fengyi Pavilion? Naguguluhan din si Ziking, at lubos siyang nalilito sa kasalukuyang sitwasyon. Bahagyang tumango si Han Sanchen, hiniling ako ni Miss Yinso. Ito ang kamay niya. Pagkatapos nito, kinuha ni Han Sanchen ang isang bakal na card mula sa kanyang mga braso at ibinigay ito sa lalaki. Dahil dito, maingat na pinag-iisipan ni Han Sanchen ang kamay na kanyang ibinigay, at sumimangot ang lalaki, hindi kamukhang prinsipe ng pamilya Pei, ngunit mas parang isang pamilya. Kung ganoon, bakit lumitaw ang kamay ni Miss Yinsu sa kamay mo hindi dapat ninakaw? Hindi nagalit si Han Sanchen at ngumiti, dahil kilala mo si Miss Yinsu at ang prinsipe ng pamilya Pei, tinatanong kita, anong uri ng mga kasanayan ang kailangan mo para magnakaw ng mga bagay sa bahay ni Pei? Nang marinig ang pananalita, tila naramdaman ng lalaki na ang sinabi ni Han Sanchen ay lubhang makatwiran. Kaagad, ibinalik niya ang karatula kay Han Sanchen, huwag kang mag-alala, anuman ang relasyon mo kay Miss Yinsu, ang Fengyi Pavilion ay tungkol sa mga card, at itatago namin ang mga sikreto ng mga customer. Tapos bigla siyang tumingkayad at 2 beses na binangga ang kamay niya sa lupa. Ang tunog mula sa lupa ay guwang, na nangangahulugan na ang ilalim ng lupa ay walang laman. Oo nga, habang kumatok siya ng maraming beses, biglang tumunog ang lupa, at pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking butas sa gitna ng pavilion. Pagtingin sa butas, may mga matangkad na ilaw at pati mga pagsabog ng halimuyak. 3. Mangyaring pumasok sa loob. Tandaan, ang mga panauhin sa pavilion ay pawang mga kilalang panauhin sa pavilion, magalang at vegetarian. Sana ay totoo rin ito pagkatapos mong makapasok. Panatilihin ang iyong boses hanggat maaari. Fengyi Pavilion ay hindi isang lugar ng palengke. Magalang na pinapasok ng lalaking nakaitim ang 3 tao, at malumanay na pinaalalahanan siya. Si Han Sanchen ang unang pumasok, na sinundan ng 2 babae. Matapos makapasok mula sa maliit na butas sa lupa, biglang bumukas ang lahat, at kasabay nito, ito ay nagniningning at kumikinang. Gayunpaman,
hindi ito nabibilang sa pang-aapi ng mga lokal na tirano. Sa kabaligtaran, mayroon itong mahinang amoy ng pagiging iskolar. Ang Antay-Buddha ay isang uri ng ginintoang bahay na ugali na may sariling ginintoang bahay sa aklat, na ginagawang komportable ang mga tao at tinatangkilik ito sa parehong oras. Para naman sa layout ng interior, nahahati ito sa ilang lane tulad ng library. At sa bawat isa sa 2 volume ng kalsada, maraming maliliit na espasyo. Karamihan sa mga tindahang ito ay lahat ng uri ng mga tindahan. Kung kailangan mong magbigay ng tumpak na paglalarawan at metapora dito, naniniwala si Han Sanchen na ito ay higit na katulad ng pagsasama ng mga underground shopping mall at mga aklatan. Ang Fengyi Pavilion ay talagang karapat-dapat sa gayong pangalan, hindi lamang dahil sa nakakasilaw na sari-saring mga produkto sa maliliit na shopping mall, kundi dahil din sa kaganhawahan at kapayapaan ng mga aklatan. Wow! Hindi ko inasahan na ang ganito kalawak na mundo ay dapat itago sa ilalim ng napakaganda at magagandang tanawin. Napakaraming katanji tanging paninda. Masyadong maganda. Medyo natulala na ang 2 babae, at hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. At ang mga ekspresyon nila sa panahong ito ang tahimik na nakuhanan ng ibang tao. Sa harap pa lang ng isang pawn shop na hindi kalayuan sa 3, nakita ng isang lalaking nakasuot ng sobrang eleganteng damit ang nagulat na ekspresyon ng 2 babae, na parehong medyo nabigla sa kanilang walang katulad na mga mukha at lihim na natutuwa sa pagtataka ng 2 babae. Madalas magastos ang mga makakapunta dito kung hindi mayaman. Ang mga ito ay natural na kumilos ng mahina at mukhang natural. Ngunit dahil ang mga alituntunin at regulasyon dito ay kinikilala lamang ang mga card ngunit hindi ang mga tao, ang ilang mga tao ay madalas na nangangisda sa magulong tubig at lumulusot upang madagdagan ang kanilang kaalaman. Hindi ito normal, ngunit madalas itong nangyayari. Ngunit kadalasan ang ganitong uri ng mga tao ay sakam at walang kabuluhan. As long as they hook their fingers casually, lalapit sa kanila ang mga dilag na ito. Nakadil na siya sa mga ganyang babae dito. May kanya-kanya silang pangangailangan, at nagkataon na magkakasama sila. Gayunpaman, ngayon, ang isang maliit na pagkakaiba ay ang 2 babaeng ito ay talagang sinamahan ng isang talunan na lalaki. Ayon sa kanilang pananamit, bagamat malinis at maayos ang mga ito, tiyak na wala silang kaugnayan sa kayamanan. Ayon sa kanyang karanasan sa pag-ibig, kitang-kita na ang taong talunan ay may mabuting kaibigan, nanghiram ng card, at pagkatapos ay pumasok na may kasamang babae para magpanggap na napipilitan. Marami na siyang nakitang ganitong uri ng drama, at napakasimpleng ay disassemble ito. Ang tanging disbentaha ay maaaring kailanganin mong gumastos ng mas maraming pera, ngunit tila sulit na makita ang walang katulad na hitsura ng 2 babaeng ito. At saka, para sa kanya, ang pera ay walang iba kundi isang numero. Sa pag-iisip nito, sinundan niya ng malapitan ang 2 babae, at hindi gumagalaw. Hindi napansin ni Han Sanchen sa kabilang dulo. Ang alam niya lang ay marami talagang mata sa gilid niya. Gayunpaman, ito ay normal din. Kung tutuusin, ang hitsura ng 2 babae ay palaging nasa antas ng kisame, at ito ay normal na pukawin ang mga mata sa lahat ng dako. Bukod dito, ang mga meridian ni Han Sanchen ay nasira at wala siyang cultivation. Naturally, hindi niya magagamit ang kanyang divine consciousness para i-lock ang ilang mga espesyal na mata. Kaya naman, hindi niya ito alam ngayon. Nang tretuhin ako ni Yin So kaninang umaga, binanggit niya sa akin ang lugar na ito, sinabi na ang lugar na ito ay isang high-end na lugar dito, at lahat ng mga high-grade na bagay ay mabibili dito. Hayaan akong pumunta at tingnan kung may kailangan ako. Han 3,000. Sa kasalukuyan, ang pinsala ay napakaseryoso kung kaya't talagang gustong pumunta ni Han Sanchen at tingnan kung mayroong anumang magandang material na maaaring magamit upang pinuhin ang mga table tasks. Bilang karagdagan, ang masamang tao tayo ay kailangan ding dagdagan. Kung makakahanap ka ng ilang mga sanggol na babalikan, ito rin ay isang mahusay na pagpipilian. Nagkataon na magtatagal ito ng Tego, ngunit ito rin ay isang piraso. Tumanggaw si Ivory sa pagsasalita. Makakatingin ka talaga. Sa pag-iisip nito, tumingin si Ivory sa paligid at itinoon ang kanyang mga mata sa ika-4 na hanay ng mga negosyo. Mukhang mas maganda doon. Itinuro ni Ivory. Bahagyang tumanggaw si Han Sanchen. Sa paghusga mula sa eksena, ito ay talagang posible. Pangunahing gumala ang karamihan sa una,
pangalawa at pangatlong hanay. Bagamat may mga kalat-kalat na tao sa ika-4 na hanay, ang bilang ay talagang mas malala. Bukod dito, ang mga damit at pag-uugali ng mga kalat-kalat na tao ay talagang mas mahusay kaysa sa mga nasa iba pang mga hanay, naganap na nagpapakita na ang mga bagay sa ika-4 na hanay ay dapat na mas mataas at mas mahal. Sa pag-iisip nito, mabagal na. Naglakad si Han Sanchen patungo sa ika-4 na hanay kasama ang dalawang babae. Sa sandaling makapasok ka sa 4 na hanay, lahat ng uri ng mga kayamanan sa mga tindahan sa magkabilang panig ay direktang lumilitaw sa harap ng 3 tao, at marami sa kanila ay naglalabas pa nga ng mahinang halimuyak, nakakapreskong. Casual na natagpuan ng 3 ang pinakakapansin-pansing tindahan at tiningnan ang mga paninda sa mga stand sa harap ng kanyang bahay. Ang ganda talaga. Sa partikular, ang isa sa mga Snow Lotus, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura nito, ito ay kilala na ito ang pinakamahusay sa pinakamahusay, na nagpapasaya sa Aaron. Nagustuhan din ni Ivory ang Snow Lotus na ito, tumanggo sa Aaron at sinenyasan siyang bilhin ito. Shopkeeper, magkano itong Snow Lotus? Kaya mo ba ang 300,000 amethyst? Sa pagtingin sa mga damit ni Han Sanchen, alam ng tindero na madalas mayroong mga fishy-eyed na mga tao dito na humahamak sa kanya. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Han Sanchen, malamig siyang ngumiti. Bakit? Hindi mo ba kayang bayaran? Hindi. Ngumiti si Han Sanchen at magsasalita na sana, ngunit isang malaking kamay ang biglang dumaan sa kanyang harapan at kinuha ang Snow Lotus. Marahan niyang ibinalik ang tongki ng ilong at inamoy iyon, na may malabong ngiti sa labi. Although it is the best, it is not the best among the best. Medyo masama pa rin yung quality, pero mura din yung price ng 300,000. Ngumiti siya ng mahina, at mukhang tamad pero gwapo. Ang lalaking ito ay 28 taong gulang lamang, at siya ay napakabata pa. Mukha siyang mayaman sa suot niya. Haha, itong bisita pa rin ang may magandang mata. Oo, ang aming tindahan ay palaging tapat sa pagnenegosyo. Binibigyang pansin nito ang maliit na kita at mabilis na turnover. Ang Snow Lotus 300,000 na ito ay ang pinakamurang mga bargains. Tumawa ang tindera. Tumanggo ang bata at malumanay na ngumiti. Sige, gusto ito ng batang si Julian, balutin mo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, sinulyapan niya si Han Sanchen na may bahagyang pang-aalipusta, puno ng panunuya. Tumanggo ang tindera at nagmamadaling inabot ang bag ni Julian. Ngunit pinigilan ito ni Han Sanchen sa oras na ito. Ang pamimili na ito ay dapat ding hatiin sa first come first serve. Kung tama ang pagkakaalala ko, tila tinanong ko muna itong Snow Lotus. Bakit ko pa binente sa iba bago ko sinabing hindi ako nasisiyahan? Hindi nagpakumbaba si Han Sanchen at walang sinabi. Ang child disdained upang tumawa sa mga salita, at ang tindera ay puno ng sarkastikong panunuya. Ito maliit na kapatid na lalaki. Ang tunay na ginto at pilak ng negosyong ito ay hindi ang kanyang sinabi. Uulitin ko, malaki ang halaga ng Snow Lotus na ito, Aaron. Binasa ng shopkeeper ang figure na 300,000 ng may matinding puwersa, na para bang pinapaalalahanan si Han Sanchen na ang bagay na ito ay napakamahal at hindi mo ito kayang bayaran. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen, 300,000 lang. Naglakas loob akong tanungin ang presyo para bilhin ito. Natatakot ka bang hindi ko ito kayang bilhin? 300,000, kaya mo ba talaga? Natigilan ang tindera at halatang hindi naniniwala. Ang isang taunan na gustong magkaroon ng ganitong mukha ay marami talagang nakikita, at karamihan sa kanila ay peking shot lang. Halos imposibleng magbayad mula sa kanyang bulsa. Ngunit sa harap ng taong ito, sinabi ng 300,000 amethyst na kunin ito. Bago tumanggo si Aaron, ngumiti ang bata. Magbabayad ako ng 350,000. Sumimangot si Han Sanchen at nagwalas sa lalaki. Hindi alam ng kabilang partido kung mahihirapan ba siya sa sarili niya. Gayunpaman, hindi rin inilihim ng lalaki ang kanyang pang-aalipusta at inilayo ang kanyang mukha. Napakayabang niya. 400,000. Malamig na sabi ni Han Sanchen. 450,000. Dagdag pa niya. Kaya, iyong kamahalan, taos puso mong nais na itaas ang presyo sa akin, hindi ba? Tanong ni Han Sanchen. Tiningnan niya si Han Sanchen nang may panghahamak at ngumuso. Ang negosyong ito ay palaging ang pinakamataas na presyo, bakit mo sinasabi na ikaw at ako ay taos pusong nagtataas ng presyo?
Kung hindi mo kayang bilhin, huwag kang bumili. Kung gusto mong bumili, pwede kang magbid. Sa pangkalahatan, ang mga taong nagkukusa na magsalita ay kadalasang may presyo na lampas sa kanyang budget, kaya sa tingin niya ay sigurado siya sa Snow Lotus. Well, then play with you. Kung ayaw mong dagdagan, aso ang pamilya niya. Malamig na tumawa si Han Sanchen at biglang sumigaw, magbabayad ako ng 1,000,000. Milyon. Nang marinig ang numerong ito, natigilan ang buong tindera. Sa katunayan, ang presyo ng 300,000 ay masyadong mataas para sa Snow Lotus na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay Fengyi Pavilion, at lahat ng mga bisita ay mayamang may-ari, kaya mas mataas kung ito ay mas mataas. High-end ang nangyayari dito, at high-grade ang nangyayari dito. Ngunit natatakot ako na hindi niya pinangarap na ang gayong maling mataas na presyo ay biglang tumatlo. Isa lang itong malaking pay sa langit, at diretso itong tumama sa kanyang noo. 1,000,000. Halatang nakasimangot din ang lalaki, at halatang nawala ng husto ang kaninang kalmado, smelly boy, are you fucking kidding me? Bagamat hindi malaki ang 1,000,000 para sa kanya, halatang maraming beses itong mas mataas kaysa sa presyo ng bilihin, na halatang kalokohan para sa isang normal na tao. Hindi ako nagbibiro. Kung gusto mong dagdagan, pwede mong idagdag. Kung ayaw mong idagdag, maaari kang lumabas sa lalong madaling panahon. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen at sarkastikong sinabi, gayunpaman, sinabi namin na kung sino man ang hindi magdagdag nito, ang buong pamilya ay isang tuta, kaya kailangan mong lumabas at matuto ng ilang mga barks bago ka umalis. Pagkatapos noon, hindi na napigilan ng dalawang babae ang tumawa, at ang mukha ng lalaki ay agad na sobrang pangit. Ang nanay niya, mabahong bata, ano ang ipinagmamalaki mo sa harap ko? Aba, kung sino ang magdadagdag o magdadagdag ay tuta, 1,000,000. Tara, paglaruan kita. Makinig ka sa akin, magbabayad ako ng 2,000,000. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!